How's your Kung Fu? Nung bata ako, ang daming Kung Fu movie sa TV. Sikat sila Bruce Lee, sila Jackie Chan, si Jet Li. No? Marami dun sa mga kwento, pero pare-pareho yung pattern. Ano? May batang protagonist na hahanap ng master at magpapaturo. No? Teacher, please teach me, master, di ba? Pero pagdating sa training, hindi naman agad exciting parts no? Ang ibibigay. Kadalasan mundane task, pagigibin ng tubig, pagsisibakin ng kahoy, paulit-ulit na drills at mga exercise na parang walang connect sa pangarap niyang gumaling. You see the protagonist being frustrated and impatient. Kino-question niya yung process ng master. Pero dahil ginusto niya yun, kailangan niyang tiisin. Tapos darating na yung mga sparring scenes. So sa umpisa, bugbog siya. Talunan, no? Hirap na hirap. Pero habang tumatagal, dahil sa ensayo at correction, umaabot siya sa point na kaya na niyan tapatan yung galing ng master. Sa ibang pelikula pa, may mga kwento at eksena na siya na mismo yung magtatanggol sa kanyang master. Habang tumatanda ako, lalo kong na-appreciate na itong mga kwento na to ay may hawig sa tunay na buhay. Diba? Nakita ko yung kaparehong journey sa totoong buhay, lalo na sa mentoring at talent development. Nagsisimula ang isang tao na hindi niya pa alam. At pagkatapos, dadaan siya sa stage ng pagsubok na maintindihan at mai-apply at paghusayin ang natutunan niya. Doon din pumapasok yung frustration. Doon mo mararamdaman ang bigat ng proseso. Pero kung magpapatuloy ka, darating ka dun sa competent level. No? Kapag sinamahan mo pa ng repetition, ng discipline at experience, pwede kang umabot sa proficient level. At para sa ilan, tuloy-tuloy yung development na yun, yung journey hanggang maging master ka. Para sa akin, magkaiba yung proficient at saka yung master. Ang proficient, mataas ang level ng skills. Marunong sumunod sa standards, marunong gumamit ng tamang methods. Kaya niyang gawin na maayos yung trabaho niya o yung kailangan niyang gawin na consistent at merong confidence. Alam na alam yung trabaho. Yun yung proficient. Ang master, mas malalim ang level ng understanding. Naintindihan niya yung principles sa likod ng rules. Dahil doon, may judgment siya kung paano mag-adjust, paano mag-refine ng paraan, at paano mag-improve ng practice. Minsan, nakagawa pa siya ng mas mahusay na paraan. Gumagawa siya ng sarili niyang rules na susundan naman ng iba. At ito ang dahilan kung bakit sila tinatawag na master kasi kaya na nilang ituro sa iba. Hindi ito mabilis na nararating. Mahaba talaga yung journey na yun. Kaya rare ang mga masters Mahaba ang proseso, mabigat ang hinihinging sakripisyo. Kailangan ng patience, humility, discipline, correction, at willingness na magstay sa journey, doon sa process kahit na mabagal pa yung progress. Maraming tao ang na-attract sa idea ng pagiging magaling. Pero mas kaunti ang handang pagdaanan yung haba at hirap ng journey para makarating doon. Kaya mapapansin mo rin na hindi pantay ang dami ng tao sa bawat level. Marami ang nasa early stages pa lang, natututo pa lang. Mas konti yung umaabot sa tunay na proficiency, yung tinatawag nating mahusay. Mas kaunti ang umaabot doon sa maestro. Diba? So habang tumataas ang level, mas kumukonti ang nagpapatuloy. Dito mo rin makikita kung bakit mahalaga ang mentorship. Ang isang mahusay at mabuting mentor, hindi lang basta nagtuturo ng knowledge. Hinuhubog din niya yung habits, yung standards, discipline, perspective, at judgment ng kanilang mine-mentor. At ang seryosong mentee naman, naiintindihan niya na ang growth ay hindi minamadali. May parts talaga ng proseso na paulit-ulit, nakaka-frustrate at mabigat. So, yung mga lumang Kung Fu movies, pinaikli lang yung journey kasi 1 oras lang yung pelikula, 2 oras. Sa ilang eksena, pinagsasama-sama lang. Montage ang tawag doon, di ba? Pero tama ang pattern. Una, eager ang estudyante, tapos napo-frustrate, pero nagpapatuloy siya. Unti-unti siyang lumalakas, nagiging mas confident siya, nagiging mas capable siya, at para sa iilan, darating ang araw na siya naman ang magiging master.